Hi! Tita Ganda po! Happy Three Kings po! Happy Valentine's! Happy birthday na rin at happy anniversary! Um, yung mga OFW natin, mga kababayan dyan, hello! Kaway-kaway! Tita Ganda po! At magbibigay po ako sa inyo ngayon ng mga payo at tips. Paano ba maging mayaman at matagumpay na OFW? Una sa lahat, dapat ay maging mapanuri tayo. Anong mapanuri? Ibig sabihin, bago mo gawin, isipin mo muna. Planuhin ang mga bagay-bagay, lalo na sa pagpapadala ng pera sa mga mahal natin sa buhay. Napaka-importante niyan. Dapat kwentado na lahat-lahat, magmula sa gastos dito sa abroad hanggang sa Pilipinas. Hindi kung malaking sahod mo dito, halos ipadala mo na lahat sa Pilipinas, wala nang natitira para sa'yo. Hindi dapat yon. That is a big no. Kasi kailangan planado lahat, kailangan kwentado lahat. Okay? So, tamang-tama lang ang padala. Kung may sobra, itabi. At kailangan magbukas ka ng bank account or savings passbook dito sa abroad. Sa buong mundo, kung kahit nasaan man tayo mga OFW, kailangan meron tayong sariling passbook para mapaghandaan natin ang kinabukasan natin tungo sa isang matagumpay at mayamang OFW. Okay? So, halimbawa, dito sa Japan, merong PNB at Metrobank. Disclaimer lang po nabanggit ko lang po yung mga bangko na alam ko within my stay here dito sa Japan. So, yung mga branches niya dito, pwede kang pumunta. Like, sa Tokyo, sa Osaka, sa Nagoya, merong mga branches po yan. I-search nyo na lang po yan sa Google. Okay, so, magbubukas tayo ng savings account natin for ATM OFW. Meron po yan. Zero balance po yan sa mga bangko na nasabi ko po. Tapos, pag nagpadala ka sa Pilipinas, syempre, kailangan kahit paunti-unti, papadalan mo rin yung sarili mong bank account. Para at least, nasa Pilipinas yung pera, hindi mo na siya maiisipan na gastusin. Hindi mo na siya mahahawakan kasi nandun na sa Pilipinas parang nag-aalkansya ka na at the same time. So, yun yung isa. Hindi mo mamamalayan yan na nakakaipon ka na pala kahit pa konti-konti, kahit pa inot-inot, dun pa rin ang bagsak natin. May ipon tayo para sa sarili natin. Okay, so halimbawa, meron kang kontrata na pinirmahan mo, 3 years, 5 years, 10 years. Yung taon na yon na buwan-buwan kang magpapadala, yung barya na naipapadala mo sa sarili mong account, na which is na kahit sa Pilipinas, hindi nila pwedeng i-withdraw kasi nasa iyo yung ATM OFW. Yung 3 years na yun, yung 5 years na yun, yung 10 years na yun, napakalaking bagay. Kasi nga, hindi mo siya magagastos, hindi rin magagastos sa Pilipinas. Kaya kahit na ipadala mo yung sahod mo sa pamilya mo sa Pilipinas, meron ka pa rin para sa'yo. Tungkol naman sa pagbabudget or mga gastusin, halimbawa, nagpadala ka kay papa, kay mama, kay tatay, kay nanay, kuya, ate, bunso, pamangkin, mga pinsan at iba pang mga kamag-anak na iniisip mo na kawawa naman kasi nga nasa Pinas lang sila at ikaw OFW na sinuwerte makapunta sa abroad para makapagtrabaho, binibigyan mo ng sobra-sobra. So, medyo kailangan budgeted lahat ang mga pinapadala natin, no? Tapos, yung konti na barya na maiisip mo na pwede mong iipon, pwera pa yung gastos mo dito sa Japan or sa Canada or sa Australia at sa iba pang parte ng mundo, is yun na yung magagastos mo hanggang sa susunod na sweldo mo. So,
hindi ka na mahihirapan na makapag-ipon ng kailangan. Gusto ko mag-ipon ng kailangan 10,000, 20,000. No, kahit 1,000 lang yan, maiipon at maiipon yan. So, kailangan palitan natin yung mindsetting natin na, konti lang yung sweldo ko para lang sa Pilipinas. No, i-budget mo. Sanay naman sa pagtitiis ang mga pamilya natin, di ba? So, ngayon nandito na tayo sa abroad, pwede pa naman nilang i-extend yung pagtitiis para sa kinabukasan na masayang-masaya kayong buong pamilya. So, ang ibig ko sabihin, yun nga po, na magbukas tayo ng bank account kung saan man tayong bansa nandoon, na yung pera is diretso sa Pilipinas na hindi natin mahahawakan or magagastos kahit na nasa Pilipinas. Ibig sabihin, naka-safe and sound na po yun. Okay? So, ako po si Tita Ganda, isang hamak na OFW lang din po na isinisiwalat at ipinapamahagi ko lang po sa inyo yung aking mga ah, naranasan na pawang katotohanan lamang at hango po sa tunay na buhay. So, ang nais ko po lamang ay makatulong din sa ating mga kapwa OFW, lalong-lalo na po sa mga baguhan pa lamang na nakabibiyahe. Kung ano man po ang inyong nararamdaman at naranasan sa ngayon, eh, naranasan ko na po yan at naramdaman. Kaya, madalas po naalala ko, sinasabi sa akin ng aking mga magulang na hanggang ngayon nandito pa rin po sa aking puso at isipan na yung mga katagang papunta ka pa lang, anak, pabalik na ako. So yung mga kataga na yun na pwede ko rin pong ipamahagi sa inyo na papunta pa lang po kayo, pabalik na po ako. Kaya sana po kung okay lang sa inyo, gusto ko lang din naman po ng magandang buhay para sa ating mga OFW at sa kanilang mga kapamilya. Wag pong sobra-sobra ang pagbibigay. Um, Kasi kung sobra-sobra po at halos wala na pong matira, paano po sa oras ng pangangailangan? Yun po ang ating iisipin din dahil pag may nangailangan na emergency at halimbawa po kayo'y consume na or natapos nyo na yung 3 taon, 5 taon, 10 taon na wala po kayong ipon, napakahirap po dahil kapag dumating ang panahon na kayo ay nangailangan, yung mga tao po na ating mga natulungan, yung mga tao po na ating nasustentuhan is hindi po natin masasabing 100% po na makakatulong din po sa atin pagdating ng panahon. Ano po? So ito'y paalala lamang po. Ano po? Wag natin silang i-spoiled at maging matapat po tayo sa ating pamilya. Dapat po iparamdam natin at sabihin po rin natin kung gaano kahirap ang ating mga dinaranas dito na hindi common na kapag abroad, para ka nang tumama sa loto or ah, tumama sa sweepstakes ng napakalaking halaga. Hindi po. Mali po yun. Ang pagpunta sa abroad bilang OFW ay isa lamang pong um, way para sa pagtupad sa mga pangarap para sa ating mga pamilya. Hindi po ibig sabihin na nakapag-abroad is mayaman na agad. Hindi po. Bubunuin po namin yon. Binubuno po namin hanggang sa ngayon. So, sa ating mga OFW, marami na dyan, mga social media, marami na po ang kumbaga naglalabas po ng kanilang mga nararamdaman, naglalabas po ng kanilang hindi naman po natin masasabing sama ng loob. Meron man po siguro mga ilan-ilan, pero yung nagsasabi ng kanilang nasa sa loobin na talagang napakahirap po talagang maging isang OFW. So, ngayon, both parties po yan, ang OFW mismo at ang kapamilya. Dapat po yan, kakaroon po ng unawaan sa isa't isa na kailangan si OFW iparating mo na hindi ganun kadaling kumita ng pera sa abroad at kailangan um, ipaalam mo rin kung ano ang iyong kalalagayan at kung ano ang iyong dinaranas sa ibang bansa. Yun po ang napaka-importante dahil
maiintindihan po tayo ng ating mga kapamilya dahil mahal din po nila tayo kagaya ng pagmamahal natin sa kanila. So yung mga hindi sasabi ng nangyayari, yung hindi pagtatapat na palaging pag sinabing, "Anak, okay lang ba? Pate, okay lang ba? Kapatid, bunso, okay lang ba? Baka may barya ka diyan." Pagka wala, be honest, maging matapat. Sabihin mo, "Pasensya na, wala eh." Kasi wala naman talaga, 'di ba? Kung meron, why not? Pero yung meron na yun, wag 100%. Wag natin silang i-spoil din dahil para din sa kinabukasan nating lahat. Pag-uwi natin sa Pilipinas, hindi tayo magiging kaawa-awa or nangangapa dahil expected natin, binigay natin doon lahat, expected natin meron tayong makikita. Hindi po lahat ay dumaranas ng ganyan. Kaya kung gusto nyo po na maging matagumpay at mayamang OFW, eto po si Tita Ganda. Pakinggan po ninyo ako, mag-share pa po ako hanggang sa mga susunod kong video. At sana po matupad ang ating mga pangarap. Tayo mga OFW at ang ating mga kapamilya, maging isang matagumpay at mayamang magagandang tao sa balat ng lupa. Ito po si Tita Ganda. Click, subscribe, like, and share po ng aking video para sa susunod po, mag-share pa rin po ako ng aking mga karanasan at kaalaman para po sa tungo sa matagumpay at mayamang OFW. Mabuhay po tayo lahat via con Dios. Bye!